So ito mga ka-farmers, bumili na tayo ng pagkain nating manok dahil meron na tayong mga manok na pangsabong. So ito yung papakain natin. So yan mga ka-farmers, 1 kilo ng Enerton yung papakain natin sa ating mga alagang manok na panabong. At hahaluan natin yan ng 1/4 kilo ng mais. Ito yung ipapakain natin. Alright. Ito yung isang broodcock na hiniram natin mga ka-farmer sa ating kaibigan. So one time winner na yan. So round head yan. Hindi lang pure 3/4 round head yan. Merong konting sweater. So winner na yan. Kaya nakahiram tayo dahil magbe-breeding tayo ulit ng mga palahi nating game fowl. Kasi ubos na yung broodcock ko dito. Kaya ito ngayon, ito yung papakain natin sa kanya. Napurga ko kaninang umaga ito. At ngayon papakainin natin. So, isang takal lang itong Enerton natin. Yan. So yan mga ka-farmers, maluwag pa yung katawan nito dahil nanggaling ito sa breeding. Kaya lumuwag yung kanyang pangangatawan. So kailangan natin ibalik yung kanyang pangangatawan, yung buong buo talaga, bago natin isalang ito sa breeding. So siguro mga 1 linggo pa bago natin pwedeng i-breeding ang manok na ito. Yan o. Alright. So ito din yung isang manok mga ka-farmers. Yan, bulik. Bali, 2 magkakapatid ito yung nakuha natin. Yan. So yung isang kapatid nito nasa kulungan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yun. Alright. Kain ka lang boy. So ito mga ka-farmers, yung sweater natin, ito yung mga manok natin dito na palahi. So ang problema ko kasi dito, napakababa na yung kanilang tindig. So wala na yung station nila. So low station ito, kaya hindi natin pwedeng i-breeding. So pwede man ito, pero kailangan tayong humanap ng mga babae na mataas. So yan oh, napakababa na talaga yung kanyang tindig. So hindi na pwede sa breeding, pwede ito pang fight na lang. Pero bata pa ito, nasa mga bago pa lang yata ng 7 months. Pero mga maliliit na manok. Ito rin yung kapatid. So yan, mga maliliit na manok. Pero yung palo nila malulutong. So yan oh. Ito naman yung kapatid na bulik mga ka-farmers. Dito natin sa kulungan muna inilagay. Kasi wala tayong bakandeng mapaglagyan. So yan yung bulik natin. So yan yung nakuha natin, 2 bulik na magkakapatid. So yan ay gagamitin natin pang cross sa ating mga black na babae, yung inahin natin.
At meron din akong nakuhang ito mga ka-farmers, oh. Yan, white kelso. Meron tayong white kelso na nakuhang babae. Yan, oh. Lagyan natin. Uy, umitlog pala. Ako po. Kunin lang natin yung itlog. So yan mga ka-farmers, oh. White kelso. May itlog na. So nakadalawa ng itlog ito mga ka-farmers. So kailangan na natin itong pasampahan para makapag-produce tayo ng mga palahi natin na game fowl. So white kelso yan, Bibo Enriquez line. Yan, oh. Ang gaganda. Alright. So yun mga ka-farmers, itong rooster muna yung ginagamit natin sa pag-breeding doon sa mga game fowl natin. Ito ay dugo ng mga asil at saka yung game fowl natin, yun ang pinag-cross natin. So siya lang muna ang ginagamit natin dahil yung mga nakuha nating bagong mga pang rooster natin o pangkasta sa mga game fowl natin ay hindi pa handa yung kanilang katawan. So maliliit pa o maluluwag pa yung kanilang pangangatawan, kaya kailangan nating palakihin muna bago sila sama natin sa mga babae para mapagkasta. So ayos naman ito, magaling naman itong pumalo itong mga manok na ito. So noon, nung last video ko, sabi ko ibebenta ko na lang sana ito. Kaso nung nag-spar ako, nagpakitang gilas agad. So maganda pa lang pumalo ang manok na ito, kaya hindi na lang natin ibebenta muna. Alright. Ito din yung mga game fowl natin na mga inahin mga ka-farmers. So nagsisimula na rin silang mangitlog. So itong tatlo ay magkakapatid. So ready to breed na rin ito. Iniintay lang natin yung broodcock na gumanda yung pangangatawan. Tsaka natin isasalang itong mga babae niya. So ang kagandahan dito, magkakapatid itong tatlong manok. So hindi tayo mahihirapan sa pag-breed nito dahil magkakasama na sila dito sa isang kulungan. So ito pala yung mga itlog nila. Yan. Ito merong dugo pa yung itlog. Siguro isa sa mga inahin na ito ay nangingitlog. First time pa. Ito naman yung isa. Ito ay siguro pang-apat ng itlog ito ng manok na nandito sa kulungan. So yan sila. So nilalagay lang muna natin yung mga itlog nila dito. So hopefully makapag-produce tayo ng mga magandang lahi dito sa mga manok natin. Yan, ang gaganda. Dito naman mga ka-farmers, yan. Meron tayong tatlong mga babae. So yan sila, oh. So binigyan tayo. Ito yung binigay sa atin, tatlong babae. Dalawa dito ay 3/4 na roundhead at saka 1/4 sweater. Yung isa ay pure roundhead. So hopefully ay makapag-produce din tayo ng magagandang lahi dito sa mga manok na ito. So kahit maliliit ay ayos lang yan. Nag-aantay lang tayo hanggang lumaki sila, hanggang mangitlog. Alright.